Eto na mga kapatid, Russia magsasagawa ng panibagong nuclear testing, no? Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So eto nga ang balitang pag-uusapan natin ngayon. No, matapos si anunsyo ni US President Donald Trump na muli silang magsasagawa ang Amerika ng nuclear testing, eto na. Ang Russia ay magsasagawa ng panibagong nuclear testing din. Sabing ganun mga kapatid sa report, pinaghahandaan na ng Russia ang posibilidad ng panibagong nuclear test sa kanilang bansa bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang defense capability sa gitna ng patuloy na tensyon sa kanluran. Ano ba ang epekto nito? Ano ba ang implikasyon niyan mga tol, no? Ay alamin natin dito sa ating panonoorin mula sa Net25. Bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, huwag niyo rin kalimutan mag-follow. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan, mga bagong kasama natin sa araw-araw na talakayan. Syempre huwag niyong kalimutan mag-komento dyan ng inyong reaction at inyong saloobin. Alright, wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Pinaplano ngayon ng Russia na simulang ulit ang nuclear testing sa kanilang bansa. Trump recently literally declared that the US is resuming nuclear weapons testing. Sabing ganun. So ito ngay matapos no nung anunsyo ni US President Donald Trump. Members of parliament are asking questions and are generally concerned about the situation. Because it's clear where this could lead the world as a whole. Therefore, based on what you said 2 years ago, if the US resumes nuclear weapons testing, so sabi na nga ni Putin yon, kung ang US magsasagawa ng nuclear weapon testing, eh magsasagawa din sila. Russia has every right to do the same. Pero tatandaan nyo mga tol, meron silang treaty, pinirmahan ng pagbabawal o pagbaban doon sa pagsasagawa ng mga nuclear weapon testing. Kasunod ito ng naging pahayag ni US President Donald Trump na magsisimula na uli ang Estados Unidos na magsagawa ng sarili nilang nuclear testing. Sa talumpati ni Russian President Vladimir Putin sa kanyang Security Council, sinabi nito na tumutugon sila sa Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty o CTBT at walang plano na lumabag rito. Ang Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty ay isang kasunduan na sinimula noong taong 1996 saan pinagbabawalan ng lahat ng bansang nakapirma rito na magsagawa ng nuclear development sa layuning gamitin ito upang gumawa ng armas. 9 states not included in CTBT. Ito yung mga hindi kasali. Bhutan, North Korea, India, Saudi Arabia, Pakistan, Mauritius, South Sudan, Syria, Tonga. And total states, total signed, 187 ang nakapirma. So etong mga to ang hindi kasama doon sa kasunduan na yon. So the rest mga tol, meron silang kasunduan doon sa pagbabawal, no, na pagde-develop ng mga ganitong uri ng sandata. Gumawa ng armas. Sa ngayon ay nasa 196 countries ang nakapirma rito maliban ang Bhutan, Democratic People's Republic of Korea o mas kilala bilang North Korea, India, Mauritius, Pakistan, Saudi Arabia, South Sudan, Syrian Arab Republic at Tonga. Russia has always strictly adhered to its obligations under the CTBT. Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, and we have no plans to withdraw from them. So wala daw silang plano na kumalas doon sa kasunduan na yon. И планов отойти от этих обязательств у нас нет. At the same time, as I stated in my address to the Federal Assembly in 2023, еще в послании Федеральному собранию
В 2023 году мной было Should the United States or other treaty signatories conduct such tests, сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства, участники соответствующего договора, Russia would be compelled to take appropriate reciprocal measures. So sa madaling salita, parang ito'y banta o babala, mga tol. Nililinaw ng Russia na ginagalang nila yung kasunduan na yon at wala siyang balak lumabag o mag-withdraw o kumalas doon sa kasunduan na yon. Pero sabi niya nga daw doon sa kanyang address noong 2023, kung sakali daw na yung ibang signatory states o Amerika ay magsagawa ng ganong klaseng mga test, mga tol, sabi niya nga ganon, Russia would be compelled to take appropriate reciprocal measures. проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия. Diba? Ano ba ang pwedeng maging dulot, mga tol? No, kaya ipinagbawal 'yan kasi nakita ng buong mundo, mga tol, kung ano yung impact niyan, kung ano yung pwedeng maidulot niyan sa sangkatauhan. Kasi 'di ba, itong mga leader na to, sila yung nagkakaroon ng problema, nagkakaroon sila ng pag-aaway-away, mga sundalo sila na nanumpa na ipaglalaban ng kanilang bansa. Pero syempre, hindi naman lahat kasali. Katulad na lang halimbawa ng mga civilian, katulad ng mga mamamayan. 'Di ba? Ayaw din nila ng mga ganong kaguluhan. Pero wala silang magawa kasi hindi naman sila sundalo at hindi naman sila leader. Pero kahit yung mga nananahimik, mga tol, once na maghulog nung ganong klaseng sandata, mga tol, talagang wipe out. Kita nyo na yung nangyari, di ba? Kung babalikan natin, mga kapatid, yung tumapos sa Second World War, yung ibinagsak ng US, yung kanilang fat boy ba tawag doon, di ba? Doon sa Hiroshima at saka sa Nagasaki, di ba? Kahit yung mga ordinaryong mamamayan, mga tol, talagang ganun katindi. Yung mga panahon na yon, unang develop pa lang nun. Ano pa kaya ngayon? Mas matindi, mga tol, kasi nakita na rin ng buong mundo nung tinetesting nila yan dati. Kaya nga nung 1996, ipinagbawal na yung development pa nun para hindi na gumawa pa. So sabing ganun ng Russia, nakapirma din sila, wala naman silang balak lumabag, wala naman silang balak mag-withdraw doon sa kasunduan na yon. Pero kung lalabag ang ibang bansa, di gagawin din nila, mga kapatid, no? Ano nga magiging impact nun, mga kapatid, pag ginawa nila yon? Yun ay magre-resulta ng panibagong labanan na naman, arms race, paunahan na naman, o sino pinakamalakas na pag dumating ang panahon, baka gamitin nila yan kung sakasakali magkakaroon ng ikatlong laban ng pandaigdigan. Talagang walang matitira sa ating daigdig. Walang matitira sa mundo natin, mga tol. Biruin mo kung gaano kalalakas na ngayon yung mga yan. Kumpara mo dun sa ginamit nila nung 1943 ba yun? 1945, kailan ba nila ginamit yun? Subalit sinabi nito, kapag nagsagawa ang Estados Unidos at ibang bansa na siyang signatories na lumabag sa naturang kasunduan ay mapipilitan ng Russia na tumugon rin. Sa ngayon ay inatasan na niya ang mga government ministries at ilang ahensya na magsumite ng coordinated proposals para sa posibilidad na pagsasagawa ng nuclear weapons testing. Diba? Я поручаю Министерству I am instructing the Foreign Ministry, the Ministry of Defense, the Special Services, sabi niya иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, Binabasa ko na lang kasi hindi rin naman natin naiintindihan yung sinasabi niya. специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским And the relevant civilian agency to do everything necessary to collect additional information. ведомствам. Сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу. On this issue, analyze it within the framework of the Security Council. Kung titignan mo rin, mga tol, sa mapa kung gaano kalaki ang Russia, napakalaki rin yan. Magkadikit yan Russia-China. Провести ее анализ на On this площадке issue, analyze it Совета within the Безопасности framework of the Security Council. и внести согласованные предложения. And make agreed proposals on the... Hindi ko na nabasa О возможном начале работ
по подготовке испытаний. Pero yun nga, no, sinabi na, ang mangyayari kapag ginawa ng Amerika yan, kahit na nakapirma sila at nagsagawa sila ng ganong klaseng testing, tutugon din daw sila. So eto na yung panimula, mga kapatid, na etong mga bansang to, syempre hindi lang sila. 'Di ba? Baka China gumawa na rin, no? Kasi ang ano naman ng China, hindi sila ang unang gagamit nun. So kapag etong dalawang bansang to, US, Russia, nagsasagawa na sila ng mga ganong klaseng testing, baka magsimula na ring magsagawa ng testing yung iba pang mga nuclear powered na states. China, 'di ba? North Korea, ano pa ba? Pakistan, 'di ba? Iran wala pa pinipigilan nga nila 'di ba? Yung iba pang mga bansa, imagine mo lahat sila nagsasagawa na ng mga ganong klaseng testing. Ay naku po, hindi ko ma-imagine, mga kapatid, kung ano ang hinaharap natin kapag ganito ang mga leader, no? Ano sa tingin niyo, mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.